Daan po yan sa matinding init ng apoy. Amen? Bay, pag dumaan ka sa matinding init ng apoy, talagang yung mga dumi ay matatanggal. Ganun din po sa atin bilang mga Kristyano, minsan pinapadaanan tayo ng Diyos sa mga pagsubok sa buhay. Para tayo po yung purify. Amen? At lumabas po yung ating pagiging purong ginto o purong bilang Kristyano. So ang pagsubok po sa buhay po natin ay normal. Walang mga anak ng Diyos na hindi po dumadaan sa matinding pagsubok. Alam niyo po ba, mapalad pang ating bansa kumpara sa bansang China. Doon po ang Kristyano ay pinipersecute. Alam niyo po ba, para makahawak sila ng Biblia, kasi doon po ay bawal ang Biblia. Alam niyo po ginagawa ng mga Kristyano sa China, yung bawat pilas ng Biblia, imi-memorize nila. Pagka-memorize nila, kakainin nila. Ganun sila katindi, mga kapatid. At grabe pag nakita niyo yung persecution sa China ng mga Kristyano, ay talagang kalunos-lunos eh. Kung hindi ka kuryentein habang nakakulong, ako mga kapatid, meron pang pagkakataon nga doon mga kapatid na dalawa silang mag-asawa, meron silang isang anak, nahuli sila ng mga sundalo ng China o ng pulis ng China. Ang sabi sa kanila, pinapipili sila, itatatwa nyo ba ang inyong pananampalataya o itong sanggol na anak nyo ihampas namin sa pader? Isipin mo yun. Meron silang, nung sila'y pumunta ng China, meron silang daladalang anak. Pagdating doon, nahuli sila ng mga pulis ng China. At pinapapili sila, talikuran ninyo ang inyong pananampalataya o patayin namin tong inyong anak sa pamagitan ng paghampas sa ulo niya sa pader. Hinawakan sa paa yung bata eh. Anong sabi ng dalawang mag-asawa? Hindi namin itatatwa ang pangalan ng Panginoon at hindi kami aalis sa aming pananampalataya. So alam niyo mga kapatid, ang kapalit nun mga kapatid, ang kamatayan ng kanilang anak. Hindi ganun kadali. Buti pa sa ating bansa, napakalaya. Amen? Napakalaya magbahagi ng salita ng Diyos. Napakalayang ipakita mo na Kristyano ka. Nakakalungkot nga lang yung iba, malaya ng ating bansa para bang ikinakahiya ang pangalan ng Panginoon. So mga kapatid, abay, ang Kristyano po'y daraan sa pagsubok. Nawa tayo po'y masumpangan ng Panginoon sa taong 2025 na lumalakad mga kapatid ayon sa mga salita niya at tapat. Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin itong ating teksto. 1 Thessalonians chapter 4 verse 10. English at Tagalog po ito. Basahin po natin ng isang beses lamang ang English at Tagalog. Kayo po ba handa na? Okay, basahin po natin. Ready? Verse 10. Ready? Read. And indeed, you do it toward all the brethren which are in all Macedonia. But we beseech you, brethren, that you increase more and more. Sa Tagalog, sapagkat katotohanan ginagawa ninyo ang gayon sa lahat ng kapatid na nangasa buong Macedonia. Ngunit ang aming inaaral sa inyo mga kapatid, na kayo'y lalong magsipanagana. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, Diyos namin banal, purihin ka, Panginoon. Kami po'y nagpapakumbaba sa inyong harapan, humingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkakasala. Pangunahan mo nga po kami, Panginoon, sa araw pong ito. At dalangin ko, O Diyos, ang kahabagan mo, O Diyos, ang iyong presensyang siyang lumukob sa amin. Mula po sa iyong mga salita kami turuan. Ituwid ang aming mga baluktot na lakad. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang iyong mga daan. At kami rin po'y magpasakob sa kunod ng matapat sa iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Salamat po sa panibagong taong binigay mo sa amin, O Diyos, sa panibagong buhay. Purihin kang muli, pagpalain niyo po yung mga salita sa puso't isipan ng bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, sa aming pag-uwi mamaya, sa aming mga tahanan, ang iyong mga salita na aming napakinggan ay isabuhay po namin, ipamuhay po namin, at sundin namin ang matapat sa iyo. Bless you po mga tahanang iniwan namin pansamantala. At hayaan niyo po kaming malaya na makinig sa iyong mga salita. Mangusap po kayo, Banal na Espiritu, sa ngalan mo Jesus. Amen. Okay, be seated. Isa pong Happy New Year sa bawat isa. Amen. Praise the Lord. Natapos na ang 2024. Amen. At heto tayo, unang linggo ng bagong taon, 2025. And praise the Lord, mga kapatid.
Abay, unang Sunday ng linggo, nandito tayo sa kanyang bahay-sambahan, no? Sabi nga ni Haring David, habang siya'y nabubuhay, mas pipiliin niyang tagabukas siya ng sambahan o bahay-sambahan o templo ng ating Panginoon kaysa kung saan siya'y mapunta. Abay, mas maganda simulan natin ang taon na nasa Panginoon tayo. Amen? Yun po yung pinakamagandang pasya. Okay, ang sabi po dito sa book ng Thessalonia, ito po ay sulat ni Pablo sa mga Thessalonica. Sabi niya rito mga kapatid, but doon tayo sa una, no? Sabi niya, and indeed, ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia, but we beseech you, brethren, that you increase more and more. Alam niyo po ba ang background ng Macedonia? Ganun din. Noong panahon na yon, hinuhuli ang mga lalaki. Kung hindi sila ikulong, parusahan, patayin, yun ang tatlong yun eh. Kaya napakaraming mga nanay ang naging balo nung time na yon. So, syempre, ang mga tatay, sila yung nagtatrabaho, nagpo-provide sa kanilang pamilya, tama? Nakulong yung mga tatay. Yung iba'y pinatay, yung iba'y tinorture. Ano nangyari sa mga nanay? Naging balo. At dahil nga, mga kapatid, wala namang nagtatrabaho sa kanila nung time na yon, talaga namang sa hirap. Grabe ang hirap nung panahon sa kanila. Pero nakakatuwa, kahit sa sobrang hirap, mga kapatid, nakita, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos sa simbahan sa Macedonia kung gaano sila ka-generous sa Panginoon. Na kahit na, mga kapatid, nandun sila sa rurok ng karukhaan at kahirapan, yung biyaya ng Diyos sa kanila ay sumasagana, sapagkat ito'y nakikita sa kanilang buhay. At may pagkakataon nga rito, sabi niya, Apostol Pablo, wag na kayong, kumbaga, nakita niyo hirap ng Macedonian Church eh. Yung sobrang rurok ng kahirapan, mga kapatid. Pero yung kanilang puso sagana sa suporta sa gawain ng Panginoon. Sabi nga ni Apostol Pablo, hindi nyo yung magagawa kung hindi nyo binigay ang inyong puso unang-una sa amin. So mga kapatid, ito po yan. Napakahalaga sa taong 2024, ibigay natin ang ating mga puso sa Panginoon. Kasi ito po yan. Hindi tayo makakapaglingkod sa Diyos. Una, kung hindi mo binibigay ang puso mo sa Diyos. Mga kapatid, hindi ka pwedeng makagawa ng mga bagay-bagay, sundin mo yung mga kalooban ng Diyos. Una, kung yung puso mo, hindi mo muna binigay sa ating Panginoon. Ang mangyayari niyan, para lang tayo napipilitan. Ang mangyayari niyan, para kang magdadabog lang. Ang mangyayari niyan, mapapagod ka kasi hindi mo muna binigay ang puso mo sa Diyos. Ipos sa mga panliligaw. Una dapat, bigay mo muna yung puso mo sa nililigawan mo. Tama? Kasi, pag talagang yung puso mo ay genuine sa panliligaw sa kanya, panunuyo, hindi mo siya lulukuhin eh. Tama? Hindi mo siya lulukuhin eh. Ganun din sa ating hindi ka titigil eh. Pag genuine yung pag-ibig mo sa isang tao, ganun din po dapat sa ating Panginoon. Napakahalaga. Una, ang ating mga puso ay bigay natin sa Diyos. Sabi ko, ganun pa man, kahit sila ay nasa rurok ng karukhaan, ang biyaya ng Diyos ay sumasagana sa kanila. Okay, pag-usapan natin sa umagang ito, bilang simbahan, hindi man tayo ganun pakalaking simbahan, o gano'n mang kalaki o kalitang simbahan, napakahalaga na tayo po ay sumasagana sa mga bagay-bagay patungkol sa Panginoon. Okay, una pa, saan dapat tayo sumagana? Inulit-uli yan sa Psalms, no? Sabi yan sa Psalms 115 verse 14, the Lord shall increase you more and more. Alam niyo bang plano sa atin ng Diyos, hindi tayo magdahok. O sino bang magulang ang nangangarap sa kanyang anak na maghirap? O mayroon tayong si tatay, ilang taon na po kayo tayo? Ilang taon na po kayo? Edad? 60? 69? Meron po bang lalaban kay tatay? Sis, yung panganay kong kapatid, ilang taon ka na sis? 71. Ay, meron pa pala. Meron pa bang tata sa 71? Oo, thank you po. Sino yung mga nanay tatay? Taas ang mga kamay. Nanay tatay. Huwag yung piling tatay at nanay ha. Ayan. Una, pag yung nanay talaga tatay may anak. Diba? Okay, ito yan. Tayo pong mga tatay nangangarap na magdahop ang ating mga anak at maghirap. Walang normal na ganong magulang. Di ba mga kapatid? Pero, ang tunay na nagmamahal ng mga magulang, nangangarap yan, sumagana ang kanilang mga anak. Tama, mali? Tama, sumagana. Ganon din po ang Diyos. Ayaw ng Panginoon tayo po'y magdahop sa buhay bilang Kristyano.
Maganda pong pangarap sa atin ng Diyos. Sabi nga sa Jeremiah, di ba? Sapagkat nalalaman ko, sabi ng Panginoon, ang aking mga plano, kayo pagpalain, bigyan kayo ng magandang future. Tama? Ganun din Panginoon mga kapatid, hindi siya nagbabago. Sabi niya, the Lord shall increase you more and more. And your children, kahit pa yung ating mga anak, ayaw ng Diyos mga kapatid, tayo po yung magdaho. Okay, sabi diyan, palalagayin kayo ng Panginoon ng higit at higit, kayo at ang inyong mga anak. Sabi diyan, ye are blessed of the Lord which made heaven and earth. Sa wikang sa talatang 15. Okay, ngayon, saan dapat tayo lumago? Okay, unang-una sa taong 2025, bilang isang simbahan dito sa Tagaytay, napakahalaga na tayo po'y lumago una sa pananampalataya. Sabi po sa Hebrews 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. Yung him dyan, referring to God, no? For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So, wikang Tagalog, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sa Diyos. Sapagat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti o gantimpala sa kanyang nagsisihanap sa Kanya. Mga kapatid, napakahalaga. Sa taong 2025, palakihin natin ang pananampalataya natin. Nakuha niyo po? Sapagat sa Bible, may mga talata ritong binanggit. Iisa-isahin natin. Kaso bakit inutos ng Diyos na tayo sumampalataya? Okay, bago natin ituloy yon, ano ba ibig sabihin ng faith o pananampalataya sa Tagalog? Sabi diyan, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sabi diyan, ngaya nga ang pananampalataya, ito ay mga kapatid, substance. Pag sinabi nating substance, pruweba. Halimbawa, yung isang tao, ano malalaman na siya'y kumain ng ampalaya? Ay, yung pamangkin ko, ganun eh. Kaluluto pa lang ng ampalaya na lumamig, naubos na kaagad. Sabi ng nanay, yung anak niya isa, wala namang pusa doon eh. Nahuli niya kaagad sa bibig eh. Sino kumain ng palaya? Hindi po ako. Palitanggi ng bata kasi masarap sa kanya ang palaya. Masarap bang ang palaya? Sabi ng nanay, opo. Isa palagi, sino kumain? Siya mismo, siya umupak ng palaya. Merong natira ko konti. Pero sinabi ng bata, nung sinabi ng nanay, masarap bang ang palataya? Ang palataya. Kasi sampalataya eh, no? Sabi ng nanay, masarap bang ang palaya? Opo, sabi ng anak. Di pa sa mga gumagawa ng krimen, iniimbestigahan yan eh. Naalala ko kahapon, nanonood ako ng balita sa Batangas. Di ko lang alam kung recent lang yung balita. Merong isang dalaga na tagpuan. Alam nyo na, di ko na i-elaborate pa. Patay, sa damuhan. Nahirapan silang mag-imbestiga kung sino. Pero habang pinapanood ko yung palabas, may kutob na ako kung sino yung suspect eh. Yung suspect, tingin-tingin sila sa damuhan, di ba? Tingin-tingin sa damuhan. Siya yung unang nakakita kung nasan yung patay. Nung una, parang hindi mo pansin na siya yung suspect eh. Siya yung nakakita, sinama yung kapatid ng babae, at nakita, dun daw sa gabihan. So, iyak. Ang hirap eh, hindi mo alam kung sino ituturo mo tama sa krimen eh. Ang hirap mag-imbestiga. Ngayon, mga kapatid, sabi ko ron, naisip ko nun sa palabas, paano niya nalaman na dun banda? Yun yung parang connotation, kay possible sa akin lang ha, malamang isa to sa gumawa ng krimen sa akin lang. Alam niyo mga kapatid, tama ako. Kasi isipin mo, paano niya natuntun yun, talahiban? Tapos may mga gabihan dyan, parang 6 meters mula dun sa highway, damuhan yun. Isipin mo, di ba? At paano niya nalaman na dun banda? Di ba? Parang nakapag na ako, possible siya. Sabi kong ganyan. So, ang hirap ng mga pulis matukoy kung sinong suspect talaga. Habang ini-interview, kasi isa siya sa person of interest. Ginawa ng pulis, person of interest. Okay, sabi ng lalaki,
Hindi po ako, katunayan nga po, tumulong pa ako maghanap eh. Eh di, siyempre, para mataas yung kanyang moral. Napansin ng mga pulis, may sugat siya rito. Na parang tinago niya ng buhok niya. Parang may kalmot siya rito. So, hindi mo na pinag-usapan yun. Pero alam ko siguro kinukutuban na yung pulis eh. Sabi ng lalaki, nakita ko po doon yung barangay Tanod. Siya yung bumitbit doon sa dalaga, ganito, ganyan. So, inimbisigan yung barangay Tanod. Ito din barangay Tanod at meron ding CCTV nga naman, yung barangay, nakatunay siyang naka-duty doon. Nandun yung Tanod. Ngayon, binalikan ng pulis yung lalaking yun. Anong nangyari sa kalmot mo rito? Eh ano po yan, nung naghahanap po kami, nasabit pa sa puno, sabi nung lalaki. So hanggang sa tukad na story short mga kapatid, hindi niya na makayanan yung dinadala niya. Kasi kaibigan niya eh. Yung babae, kaibigan nila. Etong lalaking to, pinapakain sa, hindi nila kamag-anak. Kaibigan, pinapakain, pinapatuloy sa bahay, minsan pinapatulog pa, ganun kabait yung magulang nung, kasi magkakaibigan sila. Hindi nila alam, yung palang gumawa nun, yung pinapakain nila. So hanggang hindi na nakatiis yung bata, binata, 19 years old, kasi yung babae 15 years old eh. Inamin niya. Umiiyak siya sa magulang niya na ako po talaga ang may kagagawan, tinuro ko lang yung barangay Tanod. So pruweba, may pruweba, tama? Ang hinala ka, una siyang nakakita, pangalawa, may mga galo siya rito. At nung tinignan ang kanyang katawan, may mga sugat-sugat din na patunay na nanlaban marahil yung babae sa kanya. So, pruweba. Okay, balikan natin to. Sabi ito mga kapatid, ang pananampalataya ay pruweba ng mga bagay-bagay na inaasahan at ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Hindi mo na kailangang maniwala na may Diyos dahil nakita mo siya. Pag sinabi nating pananampalataya, hindi mo na kailangang makita pa ang isang bagay bago ka maniwala. O halimbawa, naniniwala ka bang may hangin? Oo. Nakikita mo bang hangin? Nakikita mo bang alam mo bang may oxygen? Oo. Ang tanong, excuse me, nakikita mo bang oxygen? Hindi, pero nararamdaman mo. Okay, ang Diyos, nakikita ba natin siya? Hindi. Pero yung mga nilikha ng Diyos, kitang-kita natin. Nakuha niyo mga kapatid, yun ang pananampalataya. Hindi mo na kailangang makita ang Diyos personal. Tingnan mo na lang lahat ng kanyang ginawa. Nagets niyo po mga kapatid? So napakahalaga sa buhay po natin na tayo po ay magkaroon at lumalim sa pananampalataya, lumago sa ating pananampalataya. Sapagkat sabi ng Hebrews 11, but without faith, it is impossible to please Him, to please God. Kung walang pananampalataya, imposibleng maging masaya sa iyo ang Diyos. Kung walang pananampalataya, imposible na malugod mo ang Diyos. Because God is the author and the finisher of our faith. Siyang may akda at magtatapos ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, napakahalaga sa taong 2025, magkaroon po tayo at tayo po'y sumagana sa pananampalataya. Bakit, Pastor? Binanggit ng Panginoon sa kanyang mga salita na tayo dapat ay lumago sa pananampalataya. Okay, no? Okay, sabi ito, no? Ayan. Bakit kailangan lumago tayo sa pananampalataya? Tayo na mga tunay na Kristyano. Sabi sa Mark 4:40, basahin po natin sabay-sabay, sabayan niyo po ako. Ready? Read. And he said unto them, why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Kasi mga kapatid, may mga taong walang pananampalataya. Nakuha niyo mga kapatid, bakit ka matatakotin? Bakit ka nangangamba? Bakit ka natatakot na harapin yung bukas? Abay, baka wala kang pananampalataya sa Diyos. Amen? Kasi mga kapatid, ang kabaligtaran po ng faith ay fear. Takot. Takot, pangangamba, doubt. Pero mga kapatid, kung ikaw ay may pananampalataya, hindi ka matatakot. Amen? Hindi ka magdududa sa Diyos sa kaya niyang gawin. Nakuha niyo mga kapatid, kung bakit kinakailangan, sabi ng Biblia,
na ang ating pananampalataya ay lumago sapagkat may mga taong walang pananampalataya. Nag-isip po mga kapatid, sapagkat ang tunay na Kristiyano ay may genuine faith sa ating Panginoon. Ako may nagpapasalamat sa Panginoon. Abay, hindi man ako Kristiyano before, pero sabi ko sa aking sarili, well, biyaya pa rin ng Diyos, masasabi ko yun. Na kahit hindi pa ako nung Kristiyano, nakapagtapos ng pag-aaral. Sa sikap. Kasi 4 kami magkakapatid eh. Wala namang pantustos ang nanay tatay namin sa amin. So, ang sabi ko nun, pagka-graduate ko ng high school sa Boys Town, mag-aaral ako. Pangarap ko magtapos ng pag-aaral. Hindi pa ako nung Kristiyano. Pero ngayon pa kayang Kristiyano na ako. Matakot ako bukas. Mangamba ako sa bukas. Ngayon meron kang Diyos na nakilalang buhay. Amen? So mga kapatid, taong 2025, abay palakasin natin, pasaganahin natin, palaguin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Sapagkat may mga taong walang pananampalataya. May mga taong nagdududa sa kakayanan ng Diyos. Okay, ano pa? Okay, sabi ng ating Panginoon, ayan, yung iba, walang pananampalataya. Ito naman sa Matthew 16:8, sabi dito, no, which when Jesus perceived, He said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread? At nang matalastas ni Jesus ay sinabi, O kayong kakaunti ang pananampalataya, bakit kayo'y nangabubulay-bulay sa inyong sarili sapagkat wala kayong tinapay? Alam niyo yung storyang ito, mga kapatid, maraming taong sumunod kay Kristo. Napakarami, hindi nga nila mabilang. Around 5,000, something like that pataas. Binilang lang dun yung mga lalaki, hindi kasama yung mga babae at mga batang kasama. Aba, isa pangangaral ni Kristo sa kanyang pagtuturo, sinundan siya ng maraming tao. Siguro para makita yung milagrong gagawin niya, kapangyarihan at iba pa. So sinundan siya. Aba, inabot sa kanilang pagsusunod kay Kristo, napakalayo na ng kanilang nakarating. At sabi ng kanyang mga disipulo, Panginoon, abay magdadapit hapon na. Walang pagkain ng mga tao. Kung pauwiin natin sila sa kanilang mga tahanan, gagabihin na sila. Panginoon, ang papakain natin sa kanila? Sabi ni Jesus, no? Sa may hawak ng pera. Sabi nung may hawak ng pera, si Judas, hindi pa siya nagbibigay. Alam naman natin, impostor si Judas na disipulo at apostoles, di ba? Impostor siya. Sabi doon, siya anak ng kapahamakan, ng diablo. Abay, sabi ni Judas, bakit di sasapat itong offering natin? Papakainin natin ito, libo-libong tao. Kulang ito. Pangalawa, saan tayo bibili ng tinapay na kasya pakainin ng mga taong to? Anong sabi ni Jesus sa kanila? Kayo ang lilit ng inyong pananampalataya, si Judas. Bakit yung sinasabi niyo sa inyong mga sarili? Dahil wala ba kayong pagkain, ganito, ganyan, sabi ng ating Panginoon. Maya-maya may lumapit na isang bata. Anong dala-dala ng isang bata? Ilang tinapay? 5 tinapay at 2 isda. Di ba kinakanta natin yung Sunday School? 5 tinapay at 2 isda. 5 tinapay at bigay ng isang bata. Bauti pa yung bata. Walang duda-duda. Possible may baon siyang 5 tinapay at 2 isda or marahil binigay ng kanyang magulang sa kanya. At itong batang ito lumapit kay Jesus. Yun yung meron siya. Samantalang yung iba doon, Panginoon, paano sila kakain? Hindi pa nila alam kasama nila si Kristo. Hindi pa nila nakita si Kristo nagbuhay ng mga patay. Hindi pa nila nakita si Kristo nagpalakad ng lumpo, ng pilay at iba pa. Hindi pa nakita nila si Kristo nagbalik ng mata ng bulag. Hindi ba si Kristo, mga kapatid, marami ng milagrong nagawa? Ganun pa man, mga kapatid, may mga taong maliliit ang pananampalataya. Kahit kasama na nila si Kristo. Samantalang itong isang batang ito, kampante siya, walang duda. Panginoon, meron po ako ito. Kanino niya binigay? Sa kamay ni Kristo. Ako'y naniniwala, mga kapatid, itong batang ito, walang pagdududa kay Kristo na kaya niyang paramihin ito.
Nakuha niya mga kapatid. Hindi siya, paano ba ito papakain? Paano ba ito? Paano ba ito? Paano? Kakasya kaya itong 5 ginawa ay 2 isda. O nung tinanggap ni Kristo, ano nangyari? Nanalangin siya sa kanyang ama. Pagdilat ang kanilang mga mata, ang dami ng tinapay. Bigyan lahat, tagi-isang buong tinapay at tagi-isang isda. Abay, pagkatapos ano nangyari? Marami pang natira. Ilang basket? 12 full baskets pa tayong natira. Isipin mo yung mga kapatid, 5 tinapay, 2 isda. Yung bata, walang duda, na binigay ito sa kamay ni Jesus. Panginoon, ito pang aking dala-dala. Mga kapatid, kung merong walang pananampalataya, meron din namang maliit ang pananampalataya. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, tayo po ay sumagana sa pananampalataya sa taong 2025. O sa mga kapatiran natin dito, marahil sa bisita, yung sitwasyon ng simbahan, 5 taong kontrata, panlima na po namin sa June. Sir, ma'am, hindi namin alam kung ano mangyari sa amin dito ngayon. Yun po yun eh. Kung kami mananatili pa rin, Lord be willing, o ililipat kami ng Panginoon sa kabila o saan man dito sa lugar ng Tagaytay. We do not know. And even I myself, I can tell. Hindi ko rin alam. Pero meron tayong Diyos hindi nagpapabaya. Mas magandang plano niya kaysa sa ating iniisip. Amen? God has better plans for us than what we thought or what we think. Ang kinakailangan lang mga kapatid, palakihin natin ating pananampalataya sa mga young people. Makakapag-aral kaya ako? Makakapagtapos ba ako ng pag-aaral? O sa mga magulang, mapapagtapos ko ba ng pag-aaral ang aking mga anak? Mabibigyan ko kaya sila ng magandang bukas? Diba? Possible, mga maisip natin yan. Paano kaya kung matanggal na ako sa trabaho? Sasagana kaya yung aming negosyo? Ano kaya mangyari sa amin bukas? Yan yung mga, kumbaga, pumapasok sa isipan natin eh. Pero mga kapatid, tandaan natin to. Kung Kristiyano ka, hindi mo dapat pagdudahan ang Diyos. Amen? Kung Kristiyano ka, hindi ka dapat matakot harapin ang bukas. Hindi man natin alam ang bukas sa atin na bilang tao. Pero salamat, may Biblia. Amen? Pero yung buhay natin sa araw-araw, mga kapatid, hindi man natin malalaman kung ano yung pwedeng mangyari sa bukas sa mga anak. Pero mga kapatid, the fact that we have God, mga kapatid, there is nothing for us to worry about. Wala tayong dapat ipangamba. Wala tayong dapat ikatakot. Amen? Sapagkat mga kapatid, buhay ang ating Diyos. Yung batang ito, mga kapatid, hindi nagduda. Panginoon, ito yung meron ako, binibigay ko sa kamay mo. Mga kapatid, ano bang meron tayo? Ano bang bagay na meron ka? Abay, pagkatiwala mo sa Diyos, amen? At huwag na huwag natin siyang pagdududahan. Bakit? Kapag pinagdududahan natin ating Panginoon, sabi sa talata kanina, sa Hebrews, okay, sabi dyan, but without faith, it is impossible to please God. Kung wala kang pananampalataya, imposible na malugod natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya napakalaga mga kapatid, sa taong 2025, siguraduhin mo, may pananampalataya ka. Nakuha po. Pangalawa, sikapin natin ang ating pananampalataya ay lalo pang palawigin sa Panginoon. Lalo pa itong pasaganahin. Ang tanong, Pastor, sa paanong paraan sasagana ang aking pananampalataya? Okay, buksan niyo pong inyong mga Biblia sa Romans 10:17. Paano ba lalago, Pastor, ang aking pananampalataya? Meron po ako maliit eh. Pero gusto kong lumago ito. Okay, Romans chapter 10, verse 17. Ayan. Anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Basahin natin color blue. Ready, read Romans 10:17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sabi kang Tagalog, kaya nga, ang pananampalataya ay paniniwalay ng gagaling sa pakikinig, at ang pakikinig sa pamagitan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang ating pananampalataya lalago at patuloy itong lalago every time na tayo nagbabasa. Amen? Nakikinig ng salita ng Diyos at higit sa lahat, mga kapatid, isinasabuhay natin ang salita ng
Diyos. Doon lalago ang ating pananampalataya. Kaya tama, mga kapatid, unang linggo ng taon, let's go to the church. Amen? Sumamba sa Diyos. Manambahan, makinig ng kanyang mga salita. Aba yung iba, mga kapatid, sakit pa ng likod ko eh, may hangover pa ako eh. Isyani yun. Kaya, isyani nagbibisyo pa. Eh, kung Kristyano tayo, dapat yung bisyo mo eh, tinapon mo na yun sa basurahan. Amen? Ibulok yun sa buhay mo. Magkakasakit ka dyan. Tapos, yung templo ng Diyos, katawan mo, dudumihan mo. Abay, layuan natin yung mga kapatid. It's a sin against God. Amen? It won't help you. It will give you sickness. Taratay ka sa sahig. Fast forward mo, gagastos ka sa ospital. Bibili ka ng kabaon. Bibili ka ng lupa. May pambayad ka. Mag-isip, minsan na, siguro yung mga nagbibisyo, mag-isip ka ng ganun. What if? Asensya na, yung biyanan ko. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Yung kapatid ko, ganun din. Labs na labs ang alak. Dati kong iniinom yun. Kasi unbeliever ako, manginginom din po ako eh. Pero sinumala nang nakilala ko si Kristo, sinuka ko na yan. Kahit maraming tukso, paborito ko yung may kulay. Paborito ko yung 4 kantos, talagyan mo na ng kalamansi. Katulad na yun, walang chaser yun. Yun dati ako. Pero way back 1999, Sunday ng umaga, May 9, simula nung tinanggap ko nun si Kristo, mga kapatid, iniwan ko na yun. Kahit yung paninigarilyo. Isipin mo, gagastos ka para dumihan ang katawan mo, para magkasakit ka. Ilan taon mong ginagawa yan? Ilang libo na ang naipon mo na dapat? Nakuha niyo mga kapatid, healthy ka pa. Maging practical. Pag dahil sa bisyo nagkasakit ka, sino mo problema? Buti kang bilyonaryo ka. Asawa mo, mga anak mo, magtitiis. Imbis na pang tuition fee, pagkain na lang, sige, para sa gamot ni ganito. Tatakbo ka ng ospital. Magkano bilang doktor? Magkano mga gamot? Meron ka. Hindi man tayo naniniwala sa malas. Pag binalas-malas ka, isang pirma ng burate, natsugi ka. Lalabas ka ng morgue. Bago ka ilabas ng ospital, magbabayad hindi. Kung walang pambayad, magtitiis ka. O kaya promissory note, pero babayaran mo pa rin. Nailabas ka na ngayon. Bibilihan ka ng magandang saya, bibilihan ka ng magandang damit, sapatos. Alam mo, gusgusin ka pag pinasok ka sa kabaon. Hello? May dapat naka-makeup ka, nakabarong ka, tama? Bagong sapatos. Sayang. Dapat sinuot mo na yun, malakas ka pa eh. Hello? Okay, mapiisang ka na, saan ka ilalagay? Kabaon. Kay St. Peter ka. O kung wala sabihin sa akin, si St. Peter ako. Magkano St. Peter? Pinakamura, 1,000, tama? Ngayon, alam ko, 1,000. Isipin mo, pag wala kang St. Peter, yung mga plan-plan na yan, insurance, saan? Kumbaga, what in the world? O where in the world? Kukuha ang pera, ang mahal mo sa buhay, kasi pambabayad ng cash, kung wala kayong pera. Okay, nakahiga ka na. May lalamay sa'yo gabi-gabi. May pangkapi ka. Hello? May pang-biscuit ka? Sino problema? Yung asawa mo, iwalo ko pa. Mga anak, saan ba tayo makakahingi ng libre? Pwede kung may libreng kape, asukal at iba pa. Okay, tapos na ang 5 araw. Magkahanap ng lupa. Abay, buti kung may libre. May libre ba sa inyo? Sa inyo po may libre. Kahit yan sa public, babayaran mo pa rin yan taon-taon. Nagets nyo? Pagkatapos ng 7 taon, 10 taon, aalisin ang buto niyan, saan mo ilalagay? Bayad ka na naman. Buti kung meron kang memorial plan. Nagme-memorial ako. Tawa ko yung Manila Memorial sa Providence. Konting racket lang ni Pasto. Dilihensya. Oo. Kaya kontakin niyo ako. Sana, bago ka pumanaw, nakilala mo muna si Kristo. Ewan niyo, nakuha niyo mga kapatid, praktikal na buhay. Abi, bibisyo ka, Kristyano ka na. Hello?
Pastor, pinapatamaan nyo naman ako eh. Maiging tamaan ka. Maiging palalahanan ka kaysa pag nasa impyerno ka na, dumalala lahat. Nakuha niyo mga kapatid. Mahal kita, kaya ka pinapaalalahanan. Hindi ako galit sa'yo. Okay? Hindi sa ating galit ang Panginoon. Pag tayo sumusunod sa kanyang mga salita. Okay? Wala yung aking mic. Pasunin nga si Jay. Hindi ata nakasaksak. Hindi nga. Pakisaksak. Nag-global. So mga kapatid, sabi ito, kung walang pananampalataya, imposibleng malugod sa atin ng Diyos. Pakiyan mo. Hello. Hello, yan. At sabi niyan, para lumago ang ating pananampalataya, patuloy tayo magbasa, patuloy tayong makinig, at higit sa lahat mga kapatid, yung ating nabasa at narinig, mga kapatid, listen, sundin natin sa ating buhay. Gusto ba ng Diyos na tayo magdusa? Hindi. Pero minsan, kasalanan natin. Masisisi ba natin ang Diyos? Tama bang sisihin natin siya pag-aras kang bigyan ng buhay sa mundong to? May pasalamat ka na buhay ka sa mundong ito, tapos nung nagkasakit ka dahil sa kalukuhan mo, sisisihin mo ang Diyos. Hello? Mga kapatid, yun po yung mali. Okay, ano pa sabi ng Biblia? Sa ating mga teksto. Ayan o. So kung walang pananampalataya, hindi mo malulugod ang Diyos, hindi matutuwa sa atin ang Diyos, sapagkat sabi dito mga kapatid, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya. Itong taong 2025, hindi mo man alam yung susunod na araw kung mangyayari sa trabaho mo, sa pag-aaral ng anak mo, sa kabuhayan nyo, pero Lord, kasama kita. Amen? Hindi dapat ako mangamba. Nag-gets yung mga kapatid, sapagkat ikaw ay Diyos ng buhay, hindi mo hayaang magdusang yung mga anak. Sabi ni Haring David, di ba? I've been young and now I'm old. But I have not seen the just living, kumbaga namamalimos sa daan. Abay tayo mga Krisyano, hindi tayo namamalimos sa daan. Hello? Kung tunay kang Krisyano, matapat ka sa Panginoon, walang Krisyano nangihingi sa daan, sa kalsada. Nakuha niyo mga kapatid, sapagkat hindi pinapabayaan ng Diyos silang mga nagtitiwala sa Kanya. Okay. Next. Sabi ito, no? Sa susunod na talata. Ayan. Sabi sa Luke 8:48, and he said unto her daughter, Daughter, be of good comfort, thy faith hath made thee whole, go in peace. At sinabi niya sa kanya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumang kang payapa. Di ba kahit ang mga doktor minsan, lalo na kapag kritikal ang mga karamdaman, anong sinasabi ng mga doktor? Pasensya na po. Ginawa na po namin ang lahat ng aming magagawa. Anong sinasabi ng doktor bandang dulo? Isa Diyos na lang po natin ang lahat. Kahit ang mga doktor, mga kapatid, pag wala na silang magawa, anong sinasabi nila? Isa Diyos na lang po natin ang lahat. Mga kapatid, itong isang halimbawa rito, isang babae, halos mamatay na siya sa kanyang karamdaman. Pero sabi ng babae ito mga kapatid, sabi ng isang babae itong may cancer na ilang taon na, yung babaeng dinudugo, 12 years, sabi niya, lahat ng magagaling na doktor, napuntahan ko na. Naubos ng aking mga pera at kayamanan. Pero narinig niya isang araw, yung Misaya, na nagngangalang Jesus, daraan sa bloke nila, sa kalsada nila. Anong sabi ng babae? Kailangan ko siyang malapitan. Kailangan kong kahit man lang hindi ko siya mahawakan, kahit man lang hindi niya ako batiin. Sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit. Gagaling ako. Sabi ng babae. Ubus na lahat ng pera niya. Jesus ngayon dumating. Ang daming tao, di ba? Siyempre si Jesus, nung time yun, dinudumog ng mga tao, di ba? Bakit? Ang daming gustong gumaling eh. Ang daming gustong makalapit sa kanya eh. Yung babae, kahit hinang-hina siya, sa puntong kasi dinudugo siya. Nung siya lumapit kay Jesus, ramdam niya na dinudugo talaga siya. For 12 years. Aray, dahil nga siksikan, siguro lahat ng lakas niya ginawa niya. At ang heto na si Jesus, sabi niya kahit laylayan lang ng damit, yung hem, yung ganito lang, oh, nahawakan ko lang, gagaling na ako. Nahawakan niya. Naramdaman din ni Jesus eh.
Lumabas yung kanyang kapangyarihan. At gumanon siya, sino humawak sa akin? Who touched me? Sabi ni Jesus. Ang pinakapalibot sa kanyang mga disipulo, sabi ng disipulo, Panginoon naman, nagtatanong ka, sino humawak sa'yo? Paso, di ba Panginoon daming tumutulak na sa'yo ito? Palibot mga tao. Ano sabi ni Jesus? Hindi. May humawak sa akin kakaibang hawak. Naramdaman niya yung hawak niya, may malaking pananampalataya. Yung babae na nangyari, ganun yung babae, hanghiha siya. Ayaw niya sana magsalita, pero sinabi niya, Panginoon, ako po yung humawak sa inyo. Ano sabi ng Panginoon kay sa babae niyon? Babae, magaling ka na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Alam mo yung babae, ramdam niya. Tumigil, bigla, yung kanyang pagdurugo. At alam niya, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, 100% walang pagdududa, magaling na siya. Nagets yung mga kapatid? Napakahalaga po mga kapatid ng pananampalataya. Yung tinapay kanina ng isang bata, mga kapatid, binigay kay Jesus. At yun ay pinarami ng ating Panginoon, pinakain ng napakaraming tao. Okay, sabi ni Jesus dito sa Matthew 16:8, which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith. Okay, tapos na tayo dito. Okay. Matthew 8:26. Sabi dito, and he said unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatatakot o kayong kakaunting pananampalataya na magkagayoy nagbangon siya at sinaway ang hangin at ang dagat at humusay na totoo ang panahon. Alam niyo ba yung kwentong to? Sumakay sila sa bangka, yung 12 disipulo ni Kristo. Si Jesus, sa kanila pagsakay ng bangka, malaking bangka kasi 12 sila eh, no? Abay, ang ganda ng dagat, kalma. Samantalang si Jesus, nagpapahinga siya, natutulog siya. Nung medyo nasa kalagitnaan na sila, ay grabe yung hangin. Dilubyo. Hangin at mga malalaking alon. Mga kapatid, natakot yung mga disipulo ni Kristo. Malulunod tayo. Mamamatay tayo. Ginising nila si Jesus, Panginoon, mamamatay tayo. Malulunod tayo. Lulubog ang bangka. Ano sinabi sa kanila ni Jesus? Kayo, matatakutin kayo. Maliliit ang inyong mga pananampalataya. Tumayo siya. At sinabi niya, hangin, ulan. No? Hangin. Malalakas na alon. Tumigil kayo. Nung sinabi niya sa tumigil kayo, ano nangyari? Naging kalmado yung dagat. Napahiya yung kanyang mga disipulo. Isipin mo, kasama mo sa buhay si Jesus. Magdududa ka sa kanyang kapangyarihan. Hello? Kasama mo si Jesus. Maliit ang iyong pananampalataya. Nakakahiya. Abay mga kapatid, huwag tayong matakot bukas. Amen? Sapagkat mga kapatid, kumbaga sa libro, nahawak ko itong Biblia, di ba may mga pahina yan? Pakita ko lang po sa inyo. Sino ba nagbigay sa atin ng buhay? Sino ba? Di ba ang Diyos? Para bang ito tayo, buo nating buhay nandito na. Sino may akda? Ang Diyos sa atin. Yung cover ng buhay mo, yung bawat pahina ng ating buhay, yung pinanganak ka, simula nung nagkita, hindi pa nagkikita, lolo't lola mo, nanay-nanay mo, hanggang sila'y nag-asawa na, yung kwento ng buhay mo simula pagkabata, dalaga, binata, tumanda, at iba pa mga kapatid, kahit yung mangyayari pa sa bukas natin, sa harapan ng Diyos mga kapatid, cover to cover, kumpleto na. Alam na ng Diyos ang mangyayari sa iyo. Nakuha niyo mga kapatid? Nakuha niyo po? Siya pong nagbigay ng buhay niya nagbuhay sa atin mga kapatid. Abay, hindi mo dapat pagdudahan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Nakuha niyo mga kapatid?
Kung alam ng Diyos ang mangyayari sa atin, mga kapatid, nakatala na yan eh. Nakuha niyo yung kwento ng buhay natin sa harapan ng Diyos, kumpleto na yan. Habang tayo nabubuhay, mga kapatid, alamin mo ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, mula sa kanyang salita, mula sa Biblia. Pakinggan mo ang kanyang mga salita. Lakihan mong pananampalataya mo. Amen? Lumakad ka sa kanyang mga salita. Mga kapatid, sa harapan ng Diyos, alam niya na yung umpisa ng buhay mo hanggang wakas. At yung magiging future mo sa langit, mga kapatid, nakatakda ng lahat, everything is well planned. Ang sa atin lang, mga kapatid, habang tayo nabubuhay, manampalataya sa Diyos, amen? Lakihan ang ating pananampalataya, sundin, isabuhay ang kanyang mga salita. Anong sabi ng Panginoon? Huling-huling talata, balikan natin yung kaninang teksto. Anong sabi ng ating Panginoon? Sabi dito, no, mga kapatid, the Lord shall increase you more and more, you and your children. Hello. Tagalog, palalaguin ka o pagpapalain kayo ng Panginoon ng higit at higit. Hindi lang higit eh. Sabi dito, ng higit at higit. Kumbaga, pagpapalain ka ng Diyos ng sobra at sobra. Kayo na mga magulang at ang inyong mga anak. Sinungaling ba ang Diyos sa kanyang mga pangako? Hindi. Isang bagay ang hindi kayang gawin ng Diyos, ang magkasala. Lalo pa ang magsinungaling. Ang mag-break ng kanyang pangako. Hindi kayang gawin yun ng ating Panginoon. Mga kapatid, taong 2025, sikapin natin ang ating pananampalataya ay palakihin natin. Amen? Sa panumpalang pastor, magbasa, pakinggan ang salita ng Diyos, dumalo, nalaman mo, sundin natin ang matapat. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Tayo pong lahat ay yumuko, pikit po natin ang ating mga mata, at tayo po'y manalangin. Aming Ama Diyos naming banal, purihin ka Panginoon sa umagang ito. Maraming salamat Panginoon sa lahat ng kabutihan mo sa amin. O Diyos, sa umaga pong ito, salamat po sa mensahe, sa unang pasok ng linggo sa taong ito. Lord, tulungan mo kami na ang pananampalatayang minsan tinanggap namin sa iyo, tulungan mo ito, O Diyos, na lumalim pa, lumaki, lumawak. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na unahin po namin ikaw, O Diyos, sa aming buhay sa pagpasok ng taon. Basahin namin. Pakinggan po namin ang iyong mga salita. At higit sa lahat, O Diyos, ito po'y aming isabuhay, sundin sa araw-araw. Sapagat, Panginoon, ihamak po na ang plano mo ay mas maganda kaysa sa aming mga nais. At nais mo, O Diyos, na bigyan po kami ng maganda, masagana, at matagumpay na buhay. Habang nakayukot nakapikit, pagbibigyan ko po kayo ng pagkakataon sa maikling sandali. Usapin natin ang Panginoon. Ikaw ay tatay, ikaw ay nanay, ikaw ay kabataan. Hindi ba tayong lumapit sa ating Panginoon? Kausapin natin siya at manalangin tayo sa Kanya. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat, sapagat mga kapatid, ihamak na mas maganda ang plano ng Diyos, mga kapatid, kaysa sa ating mga plano at nais. Sa taong 2025, pwede po tayong, mga kapatid, humakbang na may malaking pananampalataya sa Diyos. Amen? Magtiwala tayo sa Kanya. Let us trust the Lord. Amen? Sa taong 2025. Ay ibibigyan ko ng ilang sandali. Panalangin natin ang ating mga sarili. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, increase my faith. Palakihin mo po ang aming pananampalataya, ang aking pananampalataya, ang aking pamilya. Pangunahan mo kami, O Diyos. At sa taong 2025, Panginoon, uunahin kita. Uunahin ka namin. Tayo po'y manalangin. Personal, sa inyong upuan, habang nakayukot, nakapilit, nakalood, pwede rin dito sa unahan.
Pwede tayong dumulog sa ating Panginoon. Come on. Let's talk to the Lord. Manatili po tayo nakatayo. Habang nakatayo, pigit po tayo at yumuko. Habang nakapigit nakayo po. Sa aming mga panauhin, kung meron po man sa inyo, hindi mo pa sigurado kung saan tutungong yung buhay, kung kayo po'y pumanaw, nais ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, ng buhay po natin sa mundong ito ay pansamantala lang. Nais ng Panginoon, ipaalam sa atin na mahal po tayo ng Diyos. At ayaw po ng Diyos mga kapatid, na para bang ang buhay po natin dito sa mundo ay walang katiyakan. Nais ng Diyos mga kapatid, na tayo po mga kapatid ay kanyang pagpalain. If this is your first time sa umagang ito, hindi mo pa alam kung saan pupuntang yung kaluluwa, kapag ginawian ka ng buhay, nais kong sabihin sa iyo, mahal ka ni Kristo. Kailangan mo siya sa buhay mo. Si Kristo ba'y nasa puso mo na? Si Kristo ba'y sinampalatayanan mo na? Siya ba'y pinagtiwalaan mo na ng iyong buhay? Kung hindi pa kaibigan, nais kong sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos. Ito yung tamang oras at pagkakataon na lumapit ka sa Kanya. Hindi ko alam kung anong pinagdaraanan mong problema sa buhay pagsubok. Pero nais kong sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa Kanya, sabi ni Jesus, lahat ng pasaning meron tayo, at bibigyan kanya ng kagaanan ng loob. Bibigyan kanya ng kapayapaan. Sa umagang ito, kung magtitiwala ka lamang kay Jesus at siya'y pagbubuksan mo sa iyong puso, sabi ni Jesus, I came to give you life. And that life is everlasting life. Buhay na walang hanggan. Sa puntong ito, si Kristo ba'y tinanggap mo na sa iyong puso? Ayaw ng Diyos na ikaw ay mabulid sa apoy ng impyerno magpakailanman. Nais ng Diyos, masalba ka sa tiyak na kapahamakan na nagbabadya sa walang hanggang apoy sa impyerno. Kaya nga siya naparito Pinanganak sa sabsaban, napako sa krus ng Kalbaryo, nabayubay, hinubaran, pinako, hinampas, nilatigo, kinoronahan ng koronang tinik, dinipa ang kanyang mga kamay sa krus ng Kalbaryo, tinaas, at lahat ng kahihiyan, tinanggap ni Kristo, yung kahihiyan mo at kahihiyan ko, tinanggap niya. Siya ang namatay sa krus para ipakita sa iyo na mahal ka niya.
At kung si Kristo, alam mo ba kaibigan, kung pagbubuksan mo siya sa umagang ito, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, kung nais mong tanggapin si Jesus sa buhay mo, sabihin mo lang ang panalangin ito. Kung nais mo rin magtiwala kay Jesus, sundan mo lang ang panalangin ito galing sa iyong puso. Pagbubuksan mo siya. Kung handa ka na, sundan mo lang ang sasabihin kong panalangin. Gawin mo ito sa iyong mga labi. Galing sa iyong puso itong panalangin, Panginoong Jesus, ako po'y nagsisisi sa aking mga kasalanan. Humingi po ko ng tawad sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkakasala. Sa mga tao, sa mga mahal ko sa buhay, at higit sa lahat sa iyo, kahabagan mo ako at patawarin ako, Diyos. Sa oras pong ito, Jesus, nalaman ko na dakila ang pag-ibig mo sa akin. Binigay mo ang iyong buhay sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay nabayubay doon. Nabuwis ang iyong banal at dalisay na dugo upang ang aking mga kasalanan ay mahugasan at mapatawad. Panginoong Jesus, sa umaga pong ito, ako'y dumudulog at tumalapit sa iyo. Humihingi ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aking mga pagkukulang at mga pagkakasala. At sa oras nito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Panginoon, bilang aking Diyos, bilang aking tagapagligtas. Mula ngayon, O Jesus, tulungan mo ako, alaman pa ang iyong mga kalooban sa aking buhay, at ito po'y sundin ng matapat sa araw-araw. Tulungan mo ako, Panginoon, na lumago sa iyo. Pagpalain niyo po ako mula ngayon at ang aking pamilya. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Okay, tayo pong lahat ay lumilat. Mapupo tayo. Yan, kaibigan, kung ginawa mong tanggapin si Jesus sa panalangin kanina, you made the best decision in your life. Amen? Ang pagtiwalaan siya. Sabi ni Jesus, ang sino man tumanggap